Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na tila ayaw ipalabas ng mga bayarang media. Ito na nga ang magandang balita na siyang dapat malaman ng taong bayan. Dahil sa wakas ay kumilos na ang Senado para tulungan ang dating Pangulong Rodrigo Duterte upang tuluyan na itong makauwi sa ating bansang Pilipinas. Ito nga ang magandang balita na isinusulong ngayon ng Senado. Ang dalawang mahalagang resolusyon kaugnay sa kalagayan ng dating Pangulong Duterte. Ang una ay para sa kanyang house arrest at ang pangalawang resolusyon naman ay para mapauwi siya agad mula sa The Hague, Netherlands. Gaano nga kaya ito katotoo, mga kababayan? Ating alamin. Inihain nga ng ilang senador ang isang joint Senate resolution para himukin ng ating pamahalaan na isa-ilalim na lamang sa house arrest ang former president na si Rodrigo Roa Duterte. Ilan sa mga nagsusulong nito ay ang mga kilalang kaalyado ng mga Duterte na sina Senators Christopher Bongo, Ronald Bato de la Rosa at Robin Padilla. Ngunit matatanda ang una ng inihain kamakailan ni Senator Alan Peter Cayetano ang katulad na resolusyon para sa house arrest ng dating Pangulong Duterte. Sa naturang resolusyon, hinihiling nito sa gobyerno ng Pilipinas ang pansamantalang pagpapalaya sa dating Pangulo mula sa kustudiya ng International Criminal Court o ICC habang naghihintay ito sa kanyang paglilitis. Ang pangunahing dahilan nito ay ang humihina umanong kalagayan ng kalusugan ng dating Pangulo, kaya't mas dapat umano niyang gugulin ang natitira niyang mga taon sa piling ng kanyang pamilya at malalapit na kaibigan. Kaya't narito, panoorin pa natin ang buong video. Yang Rodrigo Roa Duterte. Naghain ng resolusyon ang isang senador para himukin ang gobyerno na hingin ang interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Ang tugon ng palasyo sa pagtutok ni Mark Salazar. Sa inihaing resolusyon ni Senador Alan Peter Cayetano, hinihimok ang gobyerno na hingin sa International Criminal Court na bigyan ng interim release si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maaari daw itong house arrest o iba pang arrangement sa loob ng Philippine Embassy sa The Hague. Ayon pa sa resolusyon, makagaganda sa kalusugan ng may edad na si Duterte kung may makakasalamuha siyang pamilya at kaibigan. Dagdag nito, dapat tratuhing inosente si Duterte hanggang hindi napapatunayang guilty. Reaksyon ng Malacanang dito? Kung may ganyan pong mga suggestion mula kay Senator Alan Cayetano, noted. Hindi na po makikialam ang Malacanang on this matter. Sa mabibigay ko lang po ngayon, noted. Thank you, ma'am. May inihain. Wala na. Wala ka na masagot, no? Hindi niya kasi sa totoo lang hindi niya kaya si Hindi niya kaya itong si Cayetano. Pagkadating niya, wala. Ang layo. Yung level ni Aling Claire at saka ni Cayetano pagdating sa utak, siguro kung ito si Cayetano, baka si Aling Claire mga siguro. Sandali, bababa lang ako sa Nasa kondo kasi ako eh. Bababa lang ako. Pupunta lang ako sa basement 5. Nandun kasi yung utak niya eh. Nasa nasa penthouse ako eh. Nasa 54th floor ako eh. So malamang nasa basement 5 o basement 10. Nandun. Ganon yung difference nun. Kaya hindi niya na sinagot kasi sabi niya, wala, mahirap labanan niya si Cayetano. Yung talino niyang kakaiba eh. Ay ng petisyon sa ICC ang mga abogado ng dating Pangulo para sa kanyang interim release. Hindi Senado ang magtatakda o magpropose ng ganitong conditions o kaya circumstances, kundi ang defense. Sa ngayon, walang personalidad. Ate, ang walang personalidad, ikaw. Huwag ka nga nakikigulo. Eto na naman kayo, GMA. Di ba sinabi na nga hindi taga-ICC yan? Bakit may ICC assistant to counsel pa kayo? Hindi nga eh. GMA, bakit hindi ninyo i-confirm sa ICC? Kasi sa tingin nyo, magsisinungaling si Attorney Kaufman at sasabihin niya, eto hindi naman parte doon sa ICC? Hindi naman to accredited ng ICC? Bakit nyo ginagamit yung pangalan ng ICC? Gamit kayo ng pangalan ng ICC Assistant to Counsel. Yan ang lagi nyong ginagamit sa tao na ito. Hindi nga ina-acknowledge ng ICC to. Si Kaufman na nagsabi niyan. Sa tingin nyo magsisinungaling si Kaufman? Di pwedeng ilaban nito sa ICC. Yung defense nagsisinungaling na hindi daw ako parte ng ICC Assistant to Counsel. Diba? Pwede niya reklamo yun. Hindi magsisinungaling si Kaufman, napaka-professional na tao nun. Yan na nga literal sinasabing hindi yan. Nagpapanggap lang daw yan si Attorney Cristina Conti.
ikaw madam ang walang personalidad. Hindi ang mga senador. Conditions o kaya circumstances, kundi ang defense. Sa ngayon, Hindi. walang personalidad. Ikaw ang walang personalidad, ma'am. Philippine government or even the Senate of the Philippines. Ikaw ang dun sa walang kaso ni personalidad. Duterte Sa ICC. Ikaw. Kaya ang tingin ko, maaaring mabaliwala ito maliban kung lalapit siya sa defense para ipanukala itong ganitong mga kondisyones. May bigat man legal o wala ang resolusyon ni Cayetano, kabado raw ang pamilya ng EJK victims tuwing napapag-usapan ng interim release. Alam naman natin na maraming supporter pa rin ang dating Pangulong Duterte at ang resolusyon ito ay magbibigay ng sinyales na para bang wala siyang pananagutan doon sa mga naganap na mga pagpatlang. Kung pinagmamalasakitan nila ni Cayetano si Duterte, sana ganun din sa mga mahihirap na pamilyang biktima ng extrajudicial killings. Marami pong mga Biktima ng EJK, wala nga kayo makuhang ebidensya. Ang bihira kayo. Gago! Wala nga kayo makuhang ebidensya, di ba? Tapos sasabihin nyo, biktima ng EJK. Pambira kayo talaga, oo. Halatang halata naman eh. Mga ano po namin, mga nanay, mga lola, namatay na po sa pagkakasakit at sa kanilang pagpanaw, hindi nila napanaagan yung hustisya. Kaya po yung ganitong resolusyon ay napaka-isang panig. Hinihingi pa namin ang tugon ni Senador Cayetano dito. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Wala. Alam mo, ito lang masasabi natin ha. Maganda po yung resolusyon na gagawin po ni Cayetano na, alam mo, house arrest na lang dun sa embahada. Yeah? At least, kasi alam mo kung bakit maganda yon. Fair. Bakit? Embahada is controlled by our government. Di ba? Okay yun. Hindi, kaya nga ang punto doon, hindi naman palayain si Duterte. Hawak pa rin ng gobyerno. Alam naman natin yung gobyerno against dito. Kaya nga dinala dyan sa dahig, di ba? So alam ng lahat na itong gobyerno ni Marcos against kay Duterte. So they will not treat it at pakakawalan. Di ba? Ibig sabihin fair lang. Ang punto lang naman ni Senator Cayetano, siguro nung napanood niya yung mga interview ni VP Sara Duterte na nangangayayat na kasi hindi makakain dahil syempre iba nga naman yung pagkain. Lalo na ang mahirap pa naman totoo ito yung mga matatanda, mahirap nang baguhin ang eating habit niyan. Kung ano na nakasanayan niyan, yun na. Totoo kasi di ba, hindi katulad na mga bata natin. Kapal na mukha mong animal ka. Hindi mga katulad nating bata-bata pa, we can change diet anytime. Naks! Pwede pa tayo medyo, ako nga, nagawa ko pa ngang from a KFC eating person. Ano KFC? Hindi kasi pag kumain ako isang bucket nun Tapos, bigla akong nag-plant-based. Agad-agad yun, walang ano yun. Nagagawa ko pa yun. Tapos after mag-plant-based, nag-keto ako. After ng keto, bumalik na ako sa kanin. Kaya, I can madali pang magbago. Pero pag ang matanda, kung ano yun na yung kinalakihan nilang pagkain, yun na yun. Pakainin mo ng iba yan, hindi na talaga nila, hindi ewan ko kung bakit gano'n na parang ayaw na nila. Yung ayaw na nila talaga. That's why nagsasuffer yung health. Plus, at the same time, syempre yung being alone. Diba? Ang nilalaban kasi natin dito mga kababayan, kasi yung mga iba dyan, bakit? Para namang special treatment yan. Mga gunggong. Si PRRD is not convicted. Therefore, sa mata ng batas, hindi siya guilty, at the same time, hindi po siya may kasalanan. O masasabi natin convicted. Diba? Sa batas natin, unless proven guilty, that person is innocent. Yun inosente po yan. So dapat the treatment should be inosente. Kung yung ng mga convicted should be treated humanely. Diba? Yan ang pinaglalaban ng mga human rights advocate that even the convicted people, yung mga nasa kulungan na should be treated humanely. Meron batas dyan. May batas tayo sa Pilipinas dyan. And meron din pong international law about convicted people to be treated humanely. How much more a person na hindi pa convicted o hindi pa po inosente pa sa mata ng batas. He is still innocent. So he should be treated accordingly. Ang importante lang dyan that there is jurisdiction of the law or the court. You understand what I mean? Halimbawa, sa Pilipinas, once ikaw ay dinimanda ka, tapos nagkaroon ng probable cause, ipapasa nung piskal na nagsabing, may probable cause yung demanda na to, yung reklamo.
i-issuean ka ngayon ng warrant. That warrant, pwede ka mag-bail. Bakit ka pwede mag-bail? Yung mga bailable cases. Kasi ibig lang sabihin ng warrant is you are now under the jurisdiction of this particular court. Kaya kami warrant. Hindi ibig sabihin ikaw ay convicted na. Since this particular court has jurisdiction over you, pwede ka naman mag-bail. Kung bailable, like hindi matinding, like yung anong tawag doon, yung mga murder, hindi ganyan. So pag once nag-bail ka, malaya ka pa rin. You can do anything you want. That's the purpose of the bail. Malaya ka pa rin. Pwede ka pa rin mag-travel. Di ba? Ganon. So ano lang ibig sabihin ito? Ang ibig lamang sabihin, you are under that jurisdiction, that court. Sasabihin nyo, sandali, yung kaso naman niya, it's not ordinary case. Di ba? Yung sinasabi, mabigat yung kaso niya. It's against humanity. Wala namang problema dun eh. Hindi naman pinaglalaban ni Cayetano na palayain si Duterte. Even questionable yung pagkakuha sa kanya. Hindi naman yun ang pinaglalaban ni Senator Cayetano. Ang sinasabi lang niya, sandali, hindi pa convicted yan. So dapat, at least mapangalagaan naman yung health niya. Yun lang naman ang sinasabi. So mabigyan siya ng tamang pagkain, magkaroon siya ng fellowship with parang freedom to be with his family. Kasi siyempre ngayon, kahit nakakapunta yung family, limited lang, 3 hours lang pwede, o 4 hours lang I think. Di ba? Sa isang araw. Hindi, para dito, bibigyan siyang kalayaan na makasama ang pamilya niya 24 oras. Makasama yung mga mahal niya sa buhay, kaibigan niya. Pero, nakakulong pa rin siya. Kaya nga, embassy arrest, parang gano'n, nasa loob pa rin siya ng embassy. Pwede lang dalawin, pero nasa loob ng embassy. So I think it's fair. Di ba? Sa tingin ko naman, hindi naman po yun masama. I mean, hindi naman po yun lugi. Kasi yun naman na importante. Ito lang kasing mga tarantadong anti-Duterte, gusto kagad nila parusahan. Yun ang punto dyan eh. Gusto kagad nila parusahan, gusto kagad nila, kahit hindi pa convicted yung tao, hindi pa napapatunayan na totoo yung mga akusasyon sa kanya, gusto nila parusahan. Hindi, kailangan mamatay na yan dyan. Kaya mo na siyang mamatay dyan. Di ba ganyan ang maririnig mo sa mga troll? Yan ang gusto nilang mangyari, mamatay na si Duterte. Yan talaga ang plano nila. Mabulok na sa kulungan at doon na mamatay. Do not wish for something na ganyan. Pag yan ibinigay ng Diyos sa inyo, sabi ko sa inyo, nag-warning nga si Bato eh. Magagalit talaga ang uniform personnel. Sabi ni Bato yan, hindi ako Nakita ko yung video niya eh, sabi niya yun. Magagalit talaga ang uniform personnel dyan pag hinayaan yung mamatayan. Kaya nga, do not wish for something na ikakadisgrasya nyo. Yan ang sinasabi ng iba hindi ako. Yung sinasabi ng mga, hindi, totoo yan. Nakikita ko yan sa mga post eh. Mga comment ng mga kababayan natin. Huwag ninyong antayin mamatay si PRRD. Nako, makikita nyo, hinahanap nyo. Yan, totoo. Kaya nga, alam nyo, ladies and gentlemen, sana lang, let's be humane. Diba? I mean, 80 years old, maghahasik ng lagi. Sino kayo, si Ontiveros? Uy, bakit naman ba si Ontiveros na pa? Hindi kasi si Ontiveros, ang siste niya, punta na tayo dito kay Ontiveros, ang siste niya, sinasabi niya, may kapangyarihan pa daw itong KOJC o sila Pastor Kibuloy to influence the witnesses kaya bumaligtad itong si Rene. Si Duterte nga wala nang kapangyarihan eh. Si Vice President na wala nang kapangyarihan eh. Sa Pilipinas eh. Vice President na yan Wala nang kapangyarihan. Tingnan nyo, di nga pinapasok sa Villamor. Wala nang kapangyarihan. Si Pastor pa kaya? Kayo pa lang naniniwala sa kanya eh. Pakakala nyo, kaya niyang pa-stopin yung pananalita ng isang tao. Hindi kasi ganun eh. Kala ko ba, pinipintasan nyo si Kibuloy, yung stop niya, di ba? Kayo naman pala ang bilib na bilib sa kanya na kahit nasa kakulungan na siya, kaya niya pa rin kontrolin itong mga witness. Ano to, kinidnap niya yung mga witness, tapos, umamin ka. Patay ka sa amin, bibayaran ka namin 10 milyon, 1 milyon, 100 milyon, di ba? Kapalit ng pagbaligtad mo. Kinuha na nga lahat ng possession niya di ba? Na-freeze yung account nila, lahat. Ay kami nga, naiinitan na. Ang init-init sa SM na. Joke naman, sorry naman. Biro-biro ko lang mga taga-SM na. Hindi, kasi nga, wala nang pera dun eh. Hindi na siguro yung mga aircon dun nagkasira-sira na. Joke lang po joke. Hindi, malamig po dun, nilalawak ko lang.
Bukas na bukas. Banat Bay, pahinga ka muna sa angkor ng Banat. Gago! Nilaglag mo ang SMNI? Pati ba naman SMNI na ano mo na ngayon? Hindi, alam mo, hindi, ako ito to, seryoso to ha. Paano mangyayari nung Tiberos na may kapangyarihan pa ang KOJC na impluwensyahan itong witness? Ay, nak naman ang wedding. In the first place, ikaw nga ang nag-unang nag-interview sa hearing ng Senate. So, ikaw ang may alam ng galawan yan. So, tapos biglang ibibintang mo sa iba kaya nagbago. Gago! Hindi, di ba po? Walang matalinong tao magsasabing may kapangyarihan pa si Kibuloy. Tapos si Duterte, wala na. Si Vice President, wala na. Lahat ng mga senador na Duterte, hirap na, inuusig na. Tapos bigla may kapangyarihan pa si Kibuloy na nasa loob ng kulungan. Anak ng... Gago! What I know is the favor of God. It could be, di ba? Pwede yun, ha? Because of prayer. Oh, yan ang mga only influence ni Pastor K. No, that's not, hindi ko nilalanglang yan, ha? Pero that's the only influence that he can do right now is to pray for our country. That's it. Aside from that, wala na. Ngayon, malay natin. Hindi ko alam, ha? Again, hindi ko alam. Malay natin, he is praying doon sa mga witness and suddenly, through prayer, nagbago yung mga witness na konsensya na sila. Don't ever forget, it happened to Paul. Di ba? Paul is the number 1 na persecutor of the Christian church nung after Acts. Di ba? After nung Acts, bumalik ang Panginoon, nagkaroon ng Pentecost, bumaba ang Holy Spirit, umalis na ang Panginoong Jesus. After nun, nagwatak-watak na lahat ng mga disipulo, nagkanya-kanya ng ministeryo, sabi nagkanya-kanya, nag-evangelize na sila sa iba't ibang lugar. Inuusig na sila at ang inatasan ng church noon, ng Jews church, etong si Paul para hanapin ang lahat ng Christian at usigin. Mantakin mo yun, ha? And he is part dun sa mga pumapatay ng mga Christian noon. But because yung mga disipulo'y nananalangin, kinatagpo si Paul ng ating Panginoong Hesus at sinasabing, "Why are you persecuting me?" Literal ba na pinipersecute ni Paul si Jesus? Hindi. Ang pinipersecute niya yung mga disipulo. Pero ang sagot ng Panginoon, "Why are you persecuting me?" Di ba? Nabulag pa si si Paul dun na hindi niya makita nung una. Hanggang eventually nakita niya. And because of that, most of the New Testament, book of the New Testament, nanggaling kay Paul. That's the miracle of prayer. Yan ang masasabi natin. I mean, again I do not know if you believe in God or not, but iba ang Diyos pag gumalaw. God works in a mysterious ways. Whether you like it or not. Di ba? Ganun talaga what if talagang nakonsensya yun si Rene? Di ba? Inusig siya ng konsensya niya, na-convict siya. May conviction kasi yan Iba pa yung conscience sa conviction. It's different. I-google nyo. Ang conviction, yung talagang matinding, hindi ka makatulog, talagang kinakausap ka ng banal na espiritu at sinasabi sa yung mali ang ginawa mo, it's a lie. Yung hindi ka makakahindi. Ang konsensya, pwede mo pang tapalan yan pwede mo pang yan. Pero ang conviction na nanggagaling sa Panginoon, hindi mo pwedeng iwasan yan. Kahit saan ka tumakas, susundan at susundan ka yan. Maybe that's what happened to Rene. I do not know. That's why bumaligtad siya at sinabi niya na yung totoo. Tapos magagalit ka ang Tibero sa amin? Kami pa sisisihin mo?